Praise the Lord. Dalaygo ng Diyos. Thank you so very much Daghang salamat kay for the recognition and for the awards. sa mga pag-ila o mga ganti. These things encourage people. Kini nakapadasig sa daghang mga katawo. So, thank you for being mindful of that. Salamat kayo sa inyong pagkamanggihuna-hunaon. We will continue. Magpadayon kita. And let's rise and Manindog kitang tanan. acknowledge His presence. Atong ilhon ang iyang presensya. Tell the Lord, Sultihan ng Dios. you are here Nga niya dinhi. in His presence. O ang iyang presensya. You want Him to speak to you. O gusto niya nga makikistorya kanimo. You want revelation knowledge. Gusto nimo og kahibalo nga gipadayag. You want to understand His word. Gusto nimo nga makasabot sa iyang mga pulong. You want to love Him more. Gusto niya usab nga higugmaon Talk ka to mas him. maayo. Talk to Him. Istoryahan siya. Father, we thank you Daghang salamat Amahan. for being with us Pagkuyog ka namo. from the beginning of the program Gikan sa pagsugod pa sa programa. till now. Hantod karon. Thank you for shifting some things in us Salamat Ginoo sa imuhang paghimo og mga butang sa among and kinabuhi. bringing us in alignment Og aron kami malinya with your will and Diha. purposes. diha sa imuhang kabubuton og sa imong mga katuyuan. Tonight, speak to us. Karong gabi pakigistorya ka namo. Revive us. Liguna kami. Let our hearts rejoice Himo ang among makasing-kasing magmalipay and speak the word of faith, o moistorya sa pulong sa pagtuo, the word of healing ang pulong sa pag-ayo. through me in Pinaagi Jesus' ka name. namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Tonight, our topic is the Holy Spirit. Ang atong topiko karong gabi mao ang balaang espiritu. Please say that with me, the Holy Spirit. Istoryata ang balaang espiritu. Ang balang espiritu. Ang balaang espiritu. Okay. Hallelujah. Yes. That is the Holy Spirit. Mao kana ang balaang espiritu. And our text is from John 14, verse 26. Ang atong teksto gikan sa Juan 14:26. But the Helper, Apan ang manluluwas, the Holy Spirit, ang balaang espiritu, whom the Father will send in my name, ipadala sa Amahan diha sa akong ngalan. He will teach you all things Siya magatudlo kaninyo sa tanang butang. and bring to your remembrance all things that I said to you. Ug mapahinumdum kaninyo sa tanang mga butang nga gisulti ko kaninyo. See, God manifested Himself to Israel as one God in the Old Covenant. Sa karaang pakigsaad, ang Dios nagpakita siyang kaugalingon ingon nga usa ka Dios. Centuries later, Sa mga centuries nga nisunod, God came to earth in the person of His Son. ang Dios miani sa kalibutan pinaagi sa iyang anak. And He was presented as three in one. O gipakita ang Dios ingon nga tulo sa usa. So as we study the life of Jesus Christ, Samtang kita matuon sa kinabuhi ni Kristo, we are always conscious kita magahuna-huna sa kanunay of the three who are one. nga sa mahitungod sa tulo nga usa lamang. At the beginning of His public Sa life, sugod sa iyang pampubliko nga kinabuhi, at His baptism, sa iyahang pagbautismo, the voice of the Father spoke out of the heavens. ang tingog sa Amahan nakigistorya gikan sa langit. This is my beloved Son. Mao kini akong hinigugmang anak. And then the Spirit descended visibly upon Him in the form of a dove. Ug ang balang espiritu may kunsad nga na kaniya nga makita gayod pinaagi sa porma sa salampati. When He had been baptized, Sa dihang siya na bautismuhan na. Jesus came up immediately from the water. O si Jesus mikawas gikan sa tubig.
And behold, og nakit-an the heavens were opened to him. og ang langit na abli nga na kaniya. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Og nakita nga ang espiritu mikunsad kaniya sama sa salampati og nagdanag nga na kaniya. And suddenly, Og diha-diha a voice came from heaven og adunay tingog gagikan sa langit. saying, "This is my beloved Son, Nagingon mao kini ang akong hinigugmang anak in whom I'm well pleased." nga ako nagakalipay gayud pag-ayo. Here, a threefold revelation of God is given to man on the level of his physical senses. Dinhi adunay tulo ka klase nga pagpadayag sa Dios nga gihatag sa tao sa level sa iyahang pagpamati. Man heard the voice of God the Father speaking from the heavens. Ang tao adunay nadunggan nga tingog sa Dios nga nagistorya gikan sa langit. And God spoke concerning the man who had just been baptized in front of them. O, ang Dios nagistorya mahitungod sa tao nga bag-o lang nabautismuhan sa ilang atubangan. And the Spirit of God descended visibly. They saw. Og The Spirit came in the form of a dove and descended upon Christ. Og ang Espiritu sa Dios nakita gayud nila kini og mikunsad nga na kang Kristo ingon nga salampati. So they could see, they could sense, they could feel. God revealed himself to them on the level of senses. So atong makita nga ilahang makita, mabati og napadayag sa Dios kanila sa level sa ilahang pagtilaw. Christ constantly spoke of his Father. Sa kanunay si Jesus nagaistorya mahitungod sa iyang amahan. He always spoke of his Father and himself as two distinct persons. Si Jesus pirmi nagistorya mahitungod sa iyang amahan nga siya ug ang amahan duha ka na managlahi nga persona. And yet equal. Apan sa gihapon sila parihas. In John 10:30, Sa Juan I 10:30. and my Father are one. Ako ug ang akong amahan usara. In John 14:9, Sa 14:9, Jesus said to him, "Have I been with you so long, Jesus miyong kaniya, dugay na nga ako nagauban, ako kanimo. and yet you have not known me, Philip? Apan wala ka paghihapon maka ako minimo mailhi, Felipe. He who has seen me has seen the Father. Ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. So how can you say, show us the Father?" Busang ano man nga nagingon ka, ipakita ka namo ang amahan. So let's go through this study. Atong agian kini nga pagtuon. Point number 1, Una nga punto, the Trinity revealed. ang Trinidad gipadayag In the upper room, dito sa taas nga lawak. the evening before his crucifixion, Ang gabi sa wala pa siya gilansang. Christ introduced the third person of the Trinity as God. Si Kristo pasiuna mahitungod sa ikatulo nga persona diha sa Trinidad nga Dios. Ingon nga Dios. And in John 14:26, Sa Juan 14:26, but the Helper, apan ang magtatabang, the Holy Spirit, ang Espiritu Santo, whom the Father will send in my name, nga ipadala sa amahan diha sa akong ngalan. he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Siya magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanang mga butang nga akong gisulti kaninyo. A major part of Christ's last talk with the disciples dealt with the Holy Spirit. Ang pinaka-importanting parte sa katapusang istorya ni Kristo ngadto sa mga disipulo kini mahitungod sa balang espiritu nga moabot og mopuli gana kaniya. Who was to come to take his place. O siya moabot aron mopuli sa iyahang lugar. See, the Bible clearly reveals the three called Father, Son, and Holy Spirit. Ang Biblia klaro kaayo nga nagapaila adunay gitawag nga amahan, anak ug ang balang espiritu. Three persons in the Godhead. Ang tulo ka persona diha sa pagkadios. It is what Nathan Wood terms
in the secret of the universe. Mao kini ang giingon sa usa ka terminolohiya, sikreto sa universo. An absolute threeness Ang hingpit nga pagkatulo and an absolute oneness. ug ang hingpit nga pagkahiusa. In an absolute threeness, Sa pagkahingpit nga pagkatulo, each one is distinct from the other two. lahi-lahi gayud sila sa lahi nga duha. No one of the three could possibly be either of the other two. Wala gyud niining tulo nga pareha sa niadtong lahing duha. And no two of the three can exist without the third. Ug walay duha nga molungtad kung wala ang ikatulo. God is manifest as an absolute threeness. Ang Dios gipakita ingon nga hingpit nga pagkatulo. Yet he is also an absolute oneness. Apan sa gihapon siya adunay hingpit nga pagkahiusa. The three are absolutely one. Ang tulo hingpit gayod nga nahiusa. Each one is represented as God. Ang matag usa kanila girepresenta ingon nga Dios. That does not mean that each one is a part of God, Wala ni nagpasabot nga ang matag usa parte sa Dios. but each one is God. Apan ang matag usa kanila Dios. Each one is the whole of God. Ang matag usa mao ang kalangkuban sa usa ka Dios. Because personality is not divisible. Tungod kay ang personalidad dili gayud siya makatag-katag. God cannot be divided. Ang Dios dili mabahin-bahin. God is three in one. Ang Dios tulo diha sa usa. Each one of the three is God. Ang matag usa niining tulo Dios. And each one is the whole of God. Ug ang matag usa mao ang kalangkuban sa kinatibuk-an sa Dios. The three are represented as Father, Son, and Holy Spirit. Ang tulo girepresenta ingon nga Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Three modes of beings which God is. Mao kini ang modes kung unsa ang Dios. Pagpakita. It is not primarily three ways in which God acts. Dili kini nga nagpasabot nga mga pamaagi tulo kapag maagi nga ang Dios nagalihok. But three modes of being. Apan tulo kapag pakita sa iyang pagkasiya. Scripture makes it clear Ang kasulatan naghimong klaro niini to us that the Father is first, nga ang ani kanato nga ang Amahan mao ang una, the Son is second, ang Anak mao ang ikaduha, and the Holy Spirit is third. ug ang Balaang Espiritu mao ang ikatulo. It doesn't mean that one is first in deity. Wala kini nagpasabot nga ang usa mao ang una sa pagka-Dios, For all are God. tungod kay ang tanan Dios. It does not mean that one is greater, for all are infinite. Wa magpasabot nga ang usa mas dako kay silang tanan walay katapusan. It does not mean that one is first in time, for all are eternal. Wala magpasabot nga ang isa nag-una diha sa panahon kay silang tanan naa naman sa tanang panahon. It can only mean that the Father is first, Kini nagpasabot lamang nga una gayud ang the Amahan, Son is second, nga ang Anak ikaduha, and the Holy Spirit is third in logical order. nga ang ikatulo maong Balaang Espiritu sa pagkasunod gayud nga hanay. The Scripture represents the Father as the source. Ang kasulatan nagrepresenta sa Amahan ingon nga mao ang gigikanan sa tanan. The eternal Son is begotten of the Father. Ang walay katapusang anak mao ang nagpabilin or gianak sa Dios. And the eternal Spirit proceeds from the Father through the Son. Ug ang Balaang Espiritu nagikan sa Amahan ngadto sa anak. In John 14:26, Sa Juan 14:26, but the Helper, apan ang the magtatabang, Holy Spirit, ang Balaang Espiritu, whom the Father will send in my name. nga ipadala sa Amahan diha sa akong ngalan. So you can see it. So makita ninyo kana. The Father sends the Holy Spirit in the name of Jesus. Ang Amahan nagpadala sa Balaang Espiritu diha sa pangalan ni Jesus. See, God works through the Son. Ug ang Amahan nagpapanimuhat pinaagi sa anak.
In him and through him, he creates. Diha kaniya o pinaagi kaniya siya nagalalang. In Colossians 1:16, Sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16. for by him all things were created, Kay pinaagi kaniya mahimo ang tanang butang that are in heaven and that are on earth, nga ana sa langit ug sa yuta, visible and invisible, makita ug dili makita, whether thrones or dominions or principalities or powers. bisan mga trono o magiging-harian o mga pangulo o All mga gahom. things were created through him and for him. Ang tanang mga butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Point number 2. Ikaduha nga punto. Christ works now among men through the Spirit. Si Kristo karon nagapanimuhat na diha sa katawhan pinaagi sa balang espiritu. The Spirit, like the Father, is unseen. Ang espiritu sama sa amahan dili makita. The chief work, Ang iyahang nagunang trabaho or his chief work, is to reveal the Son, mao ang pagpadayag sa anak, and in the Son, he reveals the Father. o diha sa anak siya nagapadayag sa amahan. Therefore, his ministry, although unseen, is to reveal the fullness of the Godhead to man and through man. Ang iyahang ministeryo bisan dili makita mao ang pagpadayag sa kinatibuk-an sa pagkadios ngadto sa tao pinaagi sa tao. We are living in what is termed the dispensation of the Holy Spirit. Kita nagapuyo sa ginatawag nga panahon sa balang espiritu. It is the Holy Spirit who has made the Father and the Son so real to us. Ang balang espiritu maong naghimo nga ang amahan ug ang anak mamahimong tinuod kaayo nganhi kanato. Therefore, a knowledge of the Holy Spirit is essential to us. Mao nga importante gayud kaayo nga aduna kitay kahibalo mahitungod sa balang espiritu. We want to know his nature, Gusto natong mahibaluan ang iyang his kinaiyahan, ministry in iya, us and through us. ang iyahang ministeryo nganhi kanato o pinaagi kanato. Point number 3. Ikatulo nga punto. Need to study the Holy Spirit. Ang panginahanglan sa pagtuon mahitungod sa balang espiritu. Today, there is a real need to study the person and ministry of the Holy Spirit. Karon aduna gayud dako kayong panginahanglan sa pagtuon mahitungod sa persona o sa pagpanimuhat ministeryo sa balang espiritu. A.J. Gordon, Si A.G. Gordon in his book entitled The Ministry of the Holy Spirit, sa iyang libro nga adunay titulo nga ang panimuhat or ministeryo sa balang espiritu asks, na gapangutana. why not employ the same method in writing about the third person of the Trinity as is employed in considering the second person? Ang anumang dili man nato gamiton ang pamaagi sa pagsulat mahitungod sa ikatulo nga persona diha sa Trinidad, sama sa atong gihimo o atong gigamit diha sa ikaduha nga persona. So let's adopt that method in our study of the Holy Spirit. Mao na nga ato nang gamiton kana nga pamaagi sa pagtuon mahitungod sa balang espiritu. Most write about the life of Christ, beginning with the incarnation and ending with his ascension from Mount Olivet. Kasagaran sa mga sinulat na mahitungod sa kinabuhi ni Kristo, nagsugod sa iyahang pagkahimong tao o nagtapos sa iyahang pagkayab didto sa bukid sa mga olibo. The Savior lived before his incarnation. Ang tinuod ang manluluwas, nabuhi ng daan sa wala pa siya mahimong tao. And has continued his ministry Ug siya nagpadayon sa iyahang ministeryo o since the pagbuhat. time of his ascension to the Father. Bisan pa sugod sa panahon sa iyahang pagkayab ngadto sa amahan. So we will study the person and ministry of the Holy Spirit So ato usab nga estudyuhan tun-an ang persona o pagpanimuhat sa balang espiritu. by separating his special present-day ministry on earth from his ministry before and after. So pinaagi sa atong pagbahin sa iyahang pinasahi nga karon nga adlaw sa iyahang mga buhat or ministeryo o sa dinhi sa kalibutan gikan sa iyahang pagministeryo sa wala pa o pagkahuman.
That ministry began on the day of Pentecost Kini nga pagministeryo pagpanimuhat nagsugod sa adlaw sa Pentecostes. and shall continue until the second coming of Christ. Ug kini magapadayon hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. When Christ came to the earth, Sadyang si Kristo mianhi sa kalibutan. he came as a man. Mianhi siya ingon nga tao. He had a ministry to fulfill. Aduna siya ay ministeryo nga pagahumanon. And when he had accomplished it, he Sa- returned to the Father. Sa dihang iya na kining natapos siya mibalik ngadto sa amahan. His ministry had a time limit. Ang iyahang pagpanimuhat ang ministeryo adunay limita nga panahon. In like manner, Sa sama nga pamaagi in his appointed sa time, iyahang gitudlo nga panahon, the Holy Spirit came into the world, ang balang espiritu mianhi usab sa kalibutan. having a certain definite mission to fulfill. Aduna siya ay tino nga misyon nga iyahang pagahumanon. This ministry is being carried on now in us and through us. Kini nga ministeryo niya karon ginadala diri kanato og pinaagi kanato. And shall continue until completed. Og magapadayon hantod nga kini mahuman. When he in his appointed time shall ascend into heaven. Og sa dihang siya sa iyahang gitudlo nga panahon mo saka na og mukayab didto sa langit. Point number 4. Ikaupat nga punto. Reality of the Holy Spirit's ministry. Ang pagkatinuod sa pagpanimuhat sa balaang espiritu. The advent of the Holy Spirit into the world Sa pag-abot sa balang espiritu niini nga kalibutan, and his appointed ministry here is just as real and definite as was the incarnation and earthly ministry of Christ. sa pag-abot niya sa kalibutan, ang sa iyang gitudlo nga panahon sa pagministeryo, dinhi sama katinuod og tino gayud kaayo sama sa pagkahimong tao ni Jesus dinhi sa iyahang pagpanimuhat sa kalibutan. Yet it has been vague Apan- and mysterious to us. Apan sa gihapon hantod karon mura siya dili maklaro og misteryoso kaayo alang kanato. Because there has been no revelation of the Holy Spirit to the physical senses of man as there was of Christ. Tungod kay walay mga pagpadayag mahitungod sa balang espiritu sa physical natong kakayahan sa pagtilaw sa usaingon nga usa ka tawo dili sama kay sa anaa kang Kristo. Christ's ministry necessitated his becoming man in order to legally take man's place. Ang pagministeryo o ang buhat ni Kristo nanginahanglan nga siya mahimong tao aron adunay legal nga pagkuha niya sa lugar sa tao. Therefore, he was revealed to the physical senses of man. Mao nga siya gipadayag dinha sa physical nga pagbati sa usa ka tawo. And 1 John 1 and 2. Unang Juan 1 ug 2. 1 John. Yes. That which was from the beginning, Siya nga anaa sa sinugdanan which we have heard, nga among nadungog, which we have seen with our eyes, nga amo yung nakita sa among kaugalingong mga mata, which we have looked upon, nga amo gayong nakita and our hands have handled, nga nagunitan sa among mga kamot. concerning the word of life. Kini mahitungod sa kinabuhi. The life was manifested, Ang kinabuhi gipakita. and we have seen Nakita namo and bear witness ug among gisaksihan and declare to you ug among gideklara nga na kaninyo that eternal life kana nga walay katapusang which kinabuhi was with the Father nga kuyog ng daan sa and was amahan manifested to ug us. gipakita nganhi kanamo. Amen. You see, Christ as a man could be seen, could be touched by man. Mao nga si Kristo ingon nga tao makita og magunitan sa mga tao. Therefore, his ministry has been more real to us than the ministry and person of the Holy Spirit. Mao kana ang hinungdan nganong ang iyang pagministeryo nga ni kanato mas mahimong mas mahimong tinuod nga ministry kaysa persona sa balaang espiritu.
The Holy Spirit cannot be contacted through the physical senses. Ang balang espiritu dili nato makontak pinaagi sa atong physical nga pamaagi. We may form a mental picture of Christ. Sa dihang magporma kita og larawan ni Kristo sa atong mga While hunahuna. we cannot of the Holy Spirit. Pero kung maghimo kita niya na mahitungod sa balang espiritu, dili gayud kita makahimo. The purpose of the Holy Spirit's ministry upon the earth is not the same as that of Christ's earthly ministry. Ang katuyuan sa pagministeryo sa balang espiritu ni kalibutan dili sama sa katuyuan sa ministeryo ni Kristo niini nga kalibutan. You see, Christ came to pay Si Kristo miani aron pagbayad. as man's substitute Ingon nga puli sa tao. the penalty of Adam's fall. Mao ang bayad sa pagkahulog ni Adan. That demanded that he identify himself with man. Gini na nanginahanglan nga iya gayong kuhaon ang kaugalingon sa tao diha siyang kaugalingon. Therefore, he has been revealed to us as a man Mao nga gipadayag siya nganhi kanato ingon nga tao. in a body like ours. Sama sa atong lawas. Christ's ministry was local. Ang ministeryo ni Kristo lokal. He could be in only one place on earth at one time. Ang iyahang pagministeryo naalang sa usa ka lugar sa usa ka panahon. Now, he has his position as mediator between God and man. Karon ang iyang posisyon siya na ang nagpataliwala sa Dios ug sa tao. The Holy Spirit could not come in a human body as Christ came. Ang balang espiritu dili muanhi sama diha sa usa ka lawas sama sa pag-anhi ni Kristo. Because his ministry could not be fulfilled in that manner. Tungod kay ang iyang pagministeryo dili matuman ni ana nga pamaagi. His ministry could not be localized. Ang iyang pagministeryo dili mabutang sa usa lang ka lugar. He came to impart the nature of God in the spirit of man. Nianhi siya aron pagpaambit sa kinaiyahan sa Dios aron maanaa sa espiritu sa tao. He came not in a human body, Wala siya mianhi diha sa usa ka lawas sa tao. but to indwell the bodies of those who had become new creation in Christ. Apan mianhi siya aron pagpuyo sa mga lawas ni adtong mga tao nga nahimong bag-o nga tao diha kang Kristo. Yet his coming was as positive and as definite as the coming of Christ in the incarnation. Apan ang iyang pag-anhi usa ka positibo ug tino kaayo nga pag-anhi sama sa pag-anhi ni Kristo sa iyang pagkahimong unod or lawas. He, the third person of the Godhead, Siya nga mao ang ikatulo nga persona diha sa is pagkadios actually here upon earth, ug nianhi gayud siya niini nga kalibutan. working in and through the body of Christ. Ug siya nagapanimuhat diha og pinaagi sa lawas ni Kristo. Point number 5. Ika-5 nga punto. The coming of the Holy Spirit foretold by the Master. Ang pag-anhi sa balang espiritu gisulti ng daan sa atong sige na? Master. Basta kabalo sila ng master. Agalon. Yan, agalon. Good. See, look at it this way. Tanawa niini nga pamaagi. Christ coming to earth Ang was foretold by prophets and angels. Ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan tag-an ang daan sa mga propeta o sa mga anghel. Christ himself foretold the advent of the Holy Spirit into the world in his last discourse with his disciples. Apan si Kristo mismo mao ang nagsulti niining daan nga moabot ang balang espiritu niini nga kalibutan diha sa iyang katapusan nga mga pagpakigistorya sa iyang mga disipulo. He foretold the coming of the one who was co-equal. Iyahang gisulti ng daan ang pag-abot niya nga parihas equal sa iyahang kaugalingon. He was co-equal with himself. Siya iyang gitawag ang moabot nga parihas kaniya. And he was coming to take his place. O siya maoy mupuli sa iyang lugar. John 14, 16 to 20, we read it. Juan 14.
And I will pray the Father, ug mangayo ako sa amahan. and He will give you another helper, Ug siya magahatag kaninyo og laing magtatabang that He may abide with you forever. aron magpuyo uban kaninyo hangtod sa kahangturan. The Spirit of truth, Ang espiritu sa kamatuoran whom the world cannot receive, nga dili madawat sa kalibutan because it neither sees Him nor knows Him. kay dili man siya makita o maila niini. But you know Him, Apan kamo nakaila for kaniya He dwells with you kay siya nagapuyo uban and will kaninyo be in you. og nagapuyo sulod kaninyo. I will not leave you orphans. Dili ka ko mabiyaan nga walay ginikanan. I will come to you. Mubalik ako kaninyo. A little while longer, Sa dili madugay, and the world will see me no more. dili na ako makita sa kalibutan. But you will see me, Apan kamo makakita kanako. because I live. Kay buhi man You ako. will live also. Kamo sab mabuhi. At that day, Niat- you will know that I'm in my Father, Niatong adlaw kamo makaila nga ako anaa sa amahan, and you in me, nga kamo anaa kanako and I in you. og ako anaa kaninyo. Keep going. 15, 26, 27. But when the Helper comes, Apan sa pag-abot sa magtatabang, whom I shall send to you from the Father, akong ipadala kaninyo gikan sa the amahan, Spirit of truth who proceeds from the Father, ang espiritu sa kamatuoran nga magikan sa amahan. He will testify of me, Siya magkapamatuod mahitungod kanako. and you also will bear witness, Ug kamo usa magkapamatuod tungod because you have been with me from the beginning. kay kamo uban kanako sukad pa sa sinugdanan. 16, 1, 2. These things I've spoken to you, Kini nga mga butang akong gisulti kaninyo, that you should not be made to stumble. aron dili kamo makaplagan nga makapandol. They will put you out of the synagogues. Ipalayas kamo nila gikan sa mga sinaguga. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Oo, moabot ang panahon nga magpatay kaninyo magunahuna nga siya maghatag og And pagserbisyo sa these Dios. things they will do to you because they have not known the Father nor me. Ug buhaton nila kini nga mga butang kaninyo tungod kay wala sila makaila sa amahan. But these things I've told you, that when the time comes, you may remember that I told you of them. Apan gisultihan ko kamo niini aron kung moabot ang panahon. And these things I did not say to you at the beginning because I was with you. Mahinumduman ninyo ang gisultihan ko kamo niini. But Can you now, wait a little bit? but now I go away to him who sent me. Apan karon mopauli ako ngadto kaniya nga nagpadala kanako. And none of you ask me, where are you going? Ug wala bisan usa kaninyo nga nangutana asa kamo adto. But because I've said these things to you, sorrow has filled your Apan heart. kay gisultihan ko kamo niining mga butanga. Nevertheless, I tell you the truth. Apan ang tinuod akong gisulti kaninyo. It is to your advantage that I go away. Maayo alang kaninyo nga moadto ako. For if I do not go away, Kay kung dili ako moadto, that helper will not come to you. ang magtatabang dili mo ani kaninyo. But if I depart, I will send him to you. Apan kumulakaw ako. And when he has come, O sa pag-abot niya, he will convict the world of sin and of righteousness Magkapab- and of judgment. magapabatuod siya sa kalibutan bahin sa sala o sa pagmatarong o paghukom. Of sin because they do not believe in me. Tungod sa sala kay wala sila motuo kanako. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Tungod sa pagmatarong kay moadto ako sa amahan. Of judgment because the ruler of this world is judged. O tungod sa paghukom kay ang punuan ni ining kalibutan nagihukman na. I still have many things to say to you, Dag- but you cannot bear them now. Daghan pa ako isulti kaninyo apan dili pa ninyo madala karon. However, when he, Apan sa pag-abot niya, the Spirit of truth, ang espiritu sa has kamatuoran come, magagiya. he will guide you into all truth. Siya ngadto sa tanang kamatuoran. For he will not speak of his own authority, Kay dili on siya his own, magsulti siyang kaugalingon. but whatever he hears, he will speak. Apan bisan unsa iyang madungog mao kana iyang isulti. And he will tell you things to come. O pahibalo niya kaninyo ang mga butang nga moabot. He will glorify me, Siya magahimaya kanako. for he will take of what is mine and declare Kay it to kuhaon you. man niya ang ako mga butang ipahibalo nga na kaninyo. All things that the Father has are mine. Ang tanang butang nga anaa sa mahan. Therefore, I said that he would take of mine and declare it to O sa you. giingon nga siya kuhaon niya ang ako mga butang ipahabalo nga A na little kaninyo. while, Sa dili madugay, and you will not see me. dili na ninyo ako makita. And again, a little O while, pag-usab sa dili madugay, and you will see me. makita na usab Because I kamo go to kanako the Father. tungod kay moadto ako sa amahan.
and Acts 1, 4 and 5. And being assembled together with them, Ug sa diya nagtapok sila uban kaniya. he commanded them not to depart from Jerusalem, Gisugo nila sila nga mulakaw gikan sa but Jerusalem. to wait for the promise of the Father, Kung dili maghulat sa saad sa amahan, which he said, As you siya have miingon. heard from me. nga inyong nadungog gikan kanako. For John truly baptized with water, Kay si Juan nagbunyag gayud sa tubig, but you shall be baptized with the Holy apan Spirit. kamo not many babunyagan days sa Espiritu Santo sa dili from madugay now." gikan karon. So you can see So inyong makita that Jesus himself nga si Jesus mismo prophesied or foretold the nagpahibalo coming ng daan of the Holy Spirit. ang pag-abot sa balang Espiritu. The Spirit did not come Ang Espiritu wala mo anhi, on this divine mission until the day of Pentecost. wala siya mo anhi hantod nga miabot ang adlaw sa Pentecostes. He had been the divine agent in creation. Siya ang lingitnong pinadala diha sa paglalang, In the creation of the physical world, sa pagmugna sa pisikal nga kalibutan. he had imparted life, form, and power of development to dead and formless matter. Siya ang naghatag og kinabuhi, porma ug gahom ug pagdevelop sa patay og walay porma nga matter kaning mga butang. The earth was without form Ang kalibutan walay porma and void, ug walay dili mahitsura. and darkness was on the face of the deep. Ug ang kangit-ngit naa didto sa And kinahilatman. the Spirit of God was hovering over the face of the water. Og Espiritu sa Dios nagapanglihok ibabaw sa katubigan. He had illumined and inspired the prophets of the old covenant. Iyahang gipasabot o gihatagan og inspirasyon ang mga propeta sa daan nga pakigsaan. In 1 Peter 1, 10 and 12. Unang to Pedro 12. 1:10 sa 12. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully. Mahitungod niini nga kaluwasan ng mga propeta ng utana ug nagusi Who sa pag-ayo. prophesied of the grace that would come Sila to you, nagtagda mahitungod sa grasya nga maabot kaninyo. searching what or what manner of time Kaningita kung unsang panahon the Spirit of Christ who was in them was indicating gipakita ni Kristo nga anaa kanila. when he testified beforehand Sa diyang- the sufferings of Christ Sa diya nagpamatuod daan mahitungod sa pag-antos ni and the Kristo ug glories that will follow. ug sa himaya nga mosunod. To them it was revealed that O gipadayag diyan nila not to themselves, na dili lamang sa ilang kaugalingon, but to us they were ministering the things which now have been apan reported to you alang kanato ilang gialagaran kini nga mga butang. through those who have preached the gospel to you O gibalita kaninyo pinaagi sa mga nagwali sa mayong balita, by the Holy Spirit sent from heaven, pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. things which angels desire to look into. Mga butang nga ginatanaw sa mga nagmululunda nga ilang gusto nga masabtan. And again in 2 Peter 1:21, 1:21 sa ikaduhang Pedro. for prophecy never came by the will of man. Kay antag na wala mo gayud mo abot pinaagi sa A kabubuton sa holy man tao. of God spoke as they were moved by the Apan ang Holy mga balaan Spirit. nga tao sa Dios misulti samtang gipaliwak sila sa balang espiritu. He had descended upon Christ Siya mi kunsa diha kang Kristo. in the form of a dove at his baptism Sa purmas ingon na salampati diha sa and pagbautismo kaniya. anointed him for his earthly ministry. O gidihugan siya alang sa iyang mga pagbuhat dinhi sa kalibutan. And immediately coming up from the water, O sa dihang siya mikawas sa he tubig. saw the heavens parting and the Spirit Iyahang- descending upon him like a O dove. nakita niya nga nabuak ang langit o kunsad kaniya ang espiritu pinaagi sa usa ka Then salampati. Jesus, being filled with the Holy Spirit, O si Jesus na puno sa balang espiritu. returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. May adto siya sa Jordan og siya gigiyahan sa balang espiritu didto sa kamingawan. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Og siya mibalik ang adto sa Galilea uban ang dakong gahom. And news of him went out through Oh. all the surrounding region. Og ang mga balita mahitungod kaniya ni abot sa mga nagkalain-laing lugar ni ana nga rehiyon. Number 6, Ikaunom, why the Holy Spirit had not been given. nganong ang balang espiritu wala gihatag. In John 7:39, Sa Juan 7:39, but this he spoke concerning the Spirit, apan kini ang gisulti bahin sa whom espiritu those believing in him would receive. nga dawaton unya ni adtong mutuo kaniya.
For the Holy Spirit was not yet given, Kaya ang Espiritu wala pa gihatag. because Jesus was not yet glorified. Tungod kay si Jesus, wala pa mahimaya. See, the Holy Spirit was not yet given Ang balang Espiritu wala pa gihatag. because Jesus had not been glorified. Tungod kay si Jesus, wala pa gihimaya. The Holy Spirit could not come Ang balang Espiritu dili makaanhi. until Christ had been glorified. Hangtod nga si Kristo himayaon. Christ had to die for man's offenses. Si Kristo kinahanglang mamatay alang sa mga sala sa mga tao. He had to rise when man had been declared righteous. Ug siya mabanhaw sa dihang ang tao gideklara nga matarong. He had to enter into the Holy of Holies, Ug siya mo sulod didto sa balaan sa mga balaan. who was delivered up because of our offenses Ug siya nga gihatag alang sa atong mga and sala. was raised because of our justification. Ug siya gibanhaw alang sa pagmatarong kanato. So, with his own blood, obtaining eternal redemption for us. Ug pinaagi siyang dugo, siya nakaangkon sa walay katapusan na kaluwasan alang kanato. With the blood of goats and calves. Dili pinaagi sa mga dugo sa mga But with his kahayupan. own blood, he entered the most holy place. Apan pinaagi siyang kaugalingong dugo, misulod siya sa Once pinakabalaang for na all. lugar, sa usaog hangtod sa walay Having katapusan. obtained eternal redemption. Ug nakaangkon siya sa walay katapusang So kaluwasan. the object of his death Ug mao ang gitumong sa iyang and kamatayon. resurrection was to free man from Satan's dominion. Ang sentro niini ug bisan pa sa iyang pagkabanhaw nga mao ang paghatag kagawasan sa tao gikan sa pagdomina ni Satanas. In Hebrews 2:14, Hebrehanon 2:14. Hebrews 2:14. 2:14. Eddie was half awake. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Kay ang mga anak nga miambit sa dugo ug unod, he himself likewise shared in the same, siya mismo miambit sa samang that through death he might destroy him who had the power of death, that is the nga devil. pinaagi sa iyang kamatayon iyahang gub-on siya nga adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. You see, all of this must take place before the Holy Spirit could be given to man. Kining tanang mga butang gikinahanglan manghitabo sa dili pa ihatag ang balang espiritu nganha sa tao. Because that's the third person of the Trinity. Tungod kay siya mao ang ikatulo nga persona sa In Trinidad. John 1:12, Diha sa Juan 1:12. but as many as received him, Apan sa tanan nga midawat to kaniya, them he gave the right to become children of God, to those who believe in his sila name. gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios niya atong nagtuo sa iyang The ngalan. Holy Spirit came to impart the nature of God to the spirit of man in the new birth. Ang balang espiritu mianhi aron pagpaambit sa kinaiyahan sa Dios ngadto sa espiritu sa tao diha sa iyahang bag-ong pagkatao. That was his job, Mao kana ang iyang trabaho and it is his job. ug mao kana ang iyahang gihimo. John 3:3-8. 1:3 andun sa 8. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, Si Jesus mitubag gumiyon kaniya sa pagkatinuod sa pagkatituod. unless one is born again, Nagasulti ako nimo gawas ko ng he usa ka tawo matawo cannot see pag-usab. the kingdom of God. Dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Nicodemus said to him, Si Nicodemo mingon kaniya, how can a man be born when he's old? unsaon man pag tahod sa usa ka tawo nga matawo pag-usab, Can kutigulang na he siya. enter a second time into his mother's womb and be born? Makasulod pa ba siya pag-usab sa dagoangkan siyang inahan sa diyang siya tigulang na? Jesus answered, Si Jesus mitubag. most assuredly I say to you, Sa pagmatuod sa mga tuod ako magasulti unless kanimo. one is born of water and the Spirit, Gawas ko ng usa matawo sa tubig o sa he espiritu. cannot enter the kingdom of God. Dili siya makasulod sa kingharian sa Dios. That which is born of the flesh is flesh, Ang tao sa unod mao unod and man. that which is born of the Spirit is spirit. O nga tao gikan sa espiritu, espiritu man usab. Do not marvel that I said to you, Ayaw katingala ako nagaingon kanimo. you must be born again. Kinahanglan nga kamo matawo pag-usab. The wind blows where it wishes, Ang hangin nagahuyop bisan asa siya gusto. and you hear the sound of it, Og nadungog mo ang tiyang tingog. but you
but cannot tell where it comes from and where it goes. Ang dili mo siya may baluan kung asa nagagikan o asa muadto. So is everyone who is born of the Spirit. Ingon usab ni ana ang tanan nga natawo sa espiritu. See, then to fulfill this new creation with the fullness of God, he came to fill the new creation with the fullness of God. That is one of the functions of the Holy Spirit. Usa sa mga gimbuhaton sa balang espiritu mao ang pagpuno sa bag-ong pagkatao. In 2 Corinthians 5:17, Sa ikaduhang Korinto 5:17. remember, if anyone is in Christ, is a new creation. All things have passed away. Busa kung usa na tao na diha kang Kristo siya bag-ong binuhat. And in Ephesians 3:19, Efeso 3:19. to know the love of Christ which passes knowledge, Aron mahibalaan ninyo ang gugma ni Kristo nga mulabaw sa that you may kahibalo. be filled with all the fullness of God. Aron mapuno kamo sa tanang kapuunan See, sa Dios. man could not receive the nature of God until the Father had accepted the blood of Christ. Ang tao dili gayud makadawat sa kinaiyahan sa Dios hangtod nga ang amahan dili madawat ang dugo ni Kristo. When Christ entered the Holy of Holies, he sat down at the right hand of God. Sa dihang siya misulod sa balaan sa mga balaan, milingkod siya sa ikatuo nga kamot sa Dios. He came to put away sin. Siya mianhi aron ipadaplin, ipawalaon ang mga sala. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, Sa dihang kini nga tao ni sakripisyo, iyahang giwala ang mga sala sat sa walay down at the katapusan. right hand of God. Nilingkod siya sa tuo sa amahan. But Christ came as high priest of the good things to come, Apan si Kristo miabot ingon labing halangdon nga pari sa mga mayong butang with nga a maabot. greater and more perfect tabernacle not made with hands. Uban sa mga dako og hingpit nga tabernakulo nga dili binuhat sa mga That kamot, is not of this creation. nga dili bahin ni ining kalibutana. And we are laying the foundation for tomorrow morning, Og atong ibutang ang pundasyon para ugma sa buntag. where we pray for you to be filled with the Holy Spirit. Og amo kamong iampo nga mapuno kamo sa balang espiritu. So just a few more minutes. Gamay pang mga minuto. So he came to put away sin. Siya mianhi aron iwalaon ang atong mga sala. And if you look at Hebrews 9:26, Kung inyong tanaw na Hebreano 9:26, he then would have had to suffer again and again and again. dili na But that's not what he came to do. dili siya magsige na lag-antos o balik-balik o dili mao kana ang iyang buhat nga The ganhin. acceptance of the blood of Christ by the Father Ang pagdawat sa dugo ni Kristo sa amahan signified that man's redemption from Satan's authority was complete. kini nagpasabot nga ang pagtubos sa tao gikan kang Satanas nahimong kompleto gayud. Man now had a legal right Karon ang tao adunay legal nga katungod to receive the nature of God. aron iyang dawato na ang kinaiyahan sa Dios. The blood of Christ became the seal of man's redemption. Ang dugo ni Kristo nahimong silyo sa pagtubos sa tao. And Christ became the mediator between God and man. Og si Kristo mao karon ang tigpataliwala sa tunga sa Dios ug sa amahan, For sa anak ay there is sa tao. one God and one mediator between God and man. Adunay usa lamang ka tigpataliwala The sa man Dios ug sa tao. Christ Jesus. Ang tao nga si Jesus. See, man, Tanawa ang tao, a child of Satan, anak ni Satanas. now had a legal right to approach God Karon aduna siya legal nga katungod nga moduol sa Dios. through his mediator Pinaagi sa tigpataliwala and receive the life of God. ug mudawat sa kinabuhi sa Dios. And now the Holy Spirit could be given O karon pwede nang ihatag ang balaang espiritu. because Jesus has now been glorified. Tungod kay si Jesus gihimaya naman. He died, Siya namatay. but he rose Siya again. nabanhaw. And his blood was accepted in the Holy of Holies. O ang iyahang dugo nadawat diha sa balaan sa mga balaan. And the Father said, well done. O ang amahan miingon,
Maayo gayod ang imong nahimo. sit on my right hand O anhina lingkod sa akong tuo. until I make all your enemies your footstool. Og akong himuon ang tanan nimong mga kaaway nga imong tumbanan. Jesus is glorified. Si Jesus gihimaya na. So the Holy Spirit could be given. So mao nga karon nga ang balang espiritu pwede nang ihatag sa Dios. In conclusion, no man Sa pagtapos niini, walay tao, was born again before the day of Pentecost. walay taong natao pag-usab sa wala pa ang Pentecostes. The disciples had not become sons of God. Ang mga disipulo wala mahimong mga anak sa Dios. They had been called friends by Christ. Sila gitawag lamang og mga higala ni Kristo. No longer do I call you servants. Dili na kamo karon ako mga ulipon. For a servant does not know what his Kaya ang mga master is ulipon doing. wala kahibalo unsay buhaton sa ilahang agalon. But I have called you friends. Apan ako kamong gitawag nga mga higala. All things that I heard from my Father Kaya I've made known Kaya ang to you. tanang ako mga nadungog gikan sa akong amahan akong gipahibalo nga anak kaninyo. They were under the old covenant. Sila ilalom sa daang kasabutan. They did not understand the death and resurrection of Christ. Wala sila makasabot sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. They were expecting him to set up an earthly kingdom Ah, even after his resurrection. Sila gani naglauman nga iyahang tukuron pag-usab ang iyang kalibutanon nga gingharian bisan pagkahuman sa iyang pagkabanhaw. Therefore, when they had come together, they asked him, Busa sa dihang nagtapok sila. saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Nangutana sila kaniya nga nag-ingon, Ginoo mao ba karon ang imong ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? 11:17. If therefore God gave them the same gift Busa ko ng Dios naghatag kanila sa maong gasa. as he gave us when we believed on the Lord Jesus, Sama sa gihatag kanato Christ. dihang mituo kita sa Ginoong who Kristo. was I Kinsa man ako nga magpugong batok sa Dios. that I could withstand God? What's that? That I could withstand God. Nga ki ako motindog nga ingon nga Dios. Until the Holy Spirit came, Sa dihang anang balang espiritu miabot. they were not born again. Wala sila matao pag-usab. But when the Spirit of God came Apan sa dihang miabot ang balang espiritu. and they become sons of God, children of God, Sa dihang nahimo sila mga anak sa Dios. everything changed. Ang tanan na usab. See, that is the ministry of the Holy Spirit. O mao kana ang buhat sa balang espiritu. To take that which is of Christ and to make known to us. O kini dawaton ang mga iya ni To Kristo mahimong reveal ipahibalo kanato. Christ and the Father to us. O punon kita sa Dios nga amahan ug sa Tomorrow anak. morning, we will Ugma sa buntag, continue and we'll pray for you to receive the baptism of the Holy Spirit. If you know. magampo siya aron madawat nato ang bautismo sa balang espiritu. And your life will never be the same O again. ang imong kinabuhi dili magpabilin. Hallelujah. Hallelujah.